Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,480 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Mag-iingat po kayo lagi, no? Okay, pag-usapan po natin today ay yung kay Isko Moreno at Chi Atienza, no? So parang lumiliwanag na po na talagang ito magtatambalan, no, sa 2025 diyan sa lungsod ng Maynila na ating capital, no? Kapitolyo po 'yan ng Pilipinas, kaya naman napakahalaga na talagang maliwanag, no? Physically, figuratively, literally ang Maynila, no? Ito po nagkaroon naman ng pagkakataon, no. So Mayora Hani Lacuna na maging mayor ng Maynila at binigyan ng pagkakataon upang ipagpatuloy o di kaya naman higitan. Yan higitan ang nagawa ni Isko Moreno diyan sa Maynila, no. Ito, imagine ginawa ito ni Isko Moreno, COVID pa 'yan, no. Tapos ginawa pa ito ng medyo may limitation ang kanyang panunungkulan dahil nga naman tumakbo siya na presidente ng Pilipinas noong 2022. Kaya medyo alanganin, no, medyo kulang talaga ang panahon upang talagang ituloy ang kanyang mga nasimulan. Okay? Ito ipinasa niya sa kanyang kaibigan na si Mayora Hani Lacuna. Ngunit nagkamali po talaga dahil hindi naman po ito naipagpatuloy, bagkus ay talagang lumala pa, no? Nagkakaroon ng mga baha dyan, sobrang dilim, ang papangit na ng parke, yung mga fountain dyan, yung mga allowances ng mga matatanda, senior citizen, hindi ko alam kung nabibitin ba o hindi kaya hindi natutuloy, wala yung mga ayuda. Ito yung more prevention pa, no? Ito maganda rin naman na ginawa niya, yung sinara niya yung Rojas Boulevard, pero parang maliit pa rin, no? Bitin pa rin kumbaga. Yung mga beautification diyan, no? Napaganda yan ng Atienza at saka Isko Moreno, 'di ba? Yung mga tulay, yung paglilinis, more on prevention sana, no? Ito, bakit natin nasabi na hindi talaga more on prevention ang ginagawa ng mayora natin, ng mayora ng ng Kalakhang Maynila, dahil may namatay po, no? May nasunog. Kung mahigpit po sila sa pagpapatupad ng building code at saka yung fire prevention code, etc., ay talaga wala pong namatay diyan. Bakit po may namatay? Tapos sasabihin, ayuda, ganun, something like that. Magkasunod po yan, no? Yung baha, tapos suplada pa ito yatang mayora ng lungsod ng Maynila. Okay. Ito po. Ngayon, itong tambalan ng Isko Chi Atienza, Isko Moreno Chi Atienza ay talagang, magaling, no? Magaling talaga at tila bagang ito ang magtutuloy ng programa. Hindi po ni Mayora kundi programa po ng Yorme Isko Moreno, no? Bagamat malayo pa yung halalan, ilang buwan pa ba, no? Almost wala nang isang taon, no? Kasi sa Oktubre magano na sila, magpa-file na sila ng candidacy nila, no? Talagang sobrang masaya tayo, no? Talagang balita na hindi lang balita, talagang umuugong na talagang sigurado na tatakbo sa pagka-alkalde ng lungsod ng Maynila si Yorme Francisco Isko Domagosa, no? Domagoso. O kaya mas kilala na natin na Yorme Isko Moreno, no? May bonus pa, tatakbo si Joaquin, no? Joaquin Moreno, na anak ni Isko Moreno na bilang konsihal diyan sa Tondo. No, talagang masaya tayo. Hindi lang tayo kundi ang buong Pilipinas, buong sambayanang Pilipino diyan sa Maynila, dahil talaga namang masaya tayo na makita na magbabanatan sa arena ang politika, ang dati magkakampi na sina incumbent Mayor Mayora Hani Lacuna at Yorme Isko Moreno. Magbabanatan wala namang naglalaban sa halalan, nagsabi ng mabuti ang isang kandidato sa kanyang katunggali. Kaya naman, hindi po rin tayo naniniwala kay Yorme Isko Moreno na talagang hindi
nasasabi natin na hindi na talagang magkakampi sila o hindi sila magsasabihan ng mga baho nila sa isa't isa. Pihadong magsisiraan at magwakwakan sina Isko Moreno at saka si Hani Lacuna kapag nagkatuluyan na sa Oktubre, no? At saka sa Mayo ng 2025. Pabor naman ito sa kagaya nating sa mga batang Maynila dahil dito malalaman kung sino sa kanilang dalawa ang nagkamali, no? Nagkamali lang sa kapangyarihan gamit ang salitang public service. Kasi may mga may mga public servant po na talagang inaabuso nila ang words na public service, ngunit hindi naman totoo na talagang nagsiserve sila sa public. Sa totoo lang, maraming nagplaplastikan sa sinabi ni Mayora Hani na nananatili ang pagmamahal niya kay Yorme Isko bilang kapatid. Wow! Talaga naman. Ang tawag nga niya sa pagmamahal kuno niya kay Isko, siblings love. Nako. Mayora, no, hindi po totoo 'yan, no? Kasi kung totoo 'yan, ikaw ay aatras na at hindi natutuloy bilang kandidato ng pagkamayor diyan sa Maynila. Sabi nga, walang permanenteng kaibigan, ang permanente lang ay kanya-kanyang interes ng mga politiko para sa kanilang mga negosyo. Nako, anong negosyo 'yan? Mukhang kinakabahan na si Mayora Hani Lacuna sa posibleng pagbabalik ni Isko Moreno sa 2025 mayoralty race dahil matindi pa ang asim ni Yorme sa mga Manileño. Nako po, hindi nawala ang kasikatan dahil meron naman po tayong nakikita at resibo na nagawa ni Yorme Isko Moreno. Ayan, maraming humihimok sa kanya na bumalik sa City Hall sa pagsasabing naging dugyot na naman daw kasi ang lungsod sa kamay ni Lacuna. May ganoon? Hindi, totoo naman po talaga. Pumunta po kayo o umikot po kayo, parang Pasig City rin po yan, no? Pero ayon kay Hani, habang maaga ay konsidera ni Isko ang planong pagbabalik sa Manila City Hall. Nako, habang nagsasalita kanya, lalong tumatapang si Isko Moreno na itutuloy niya ang laban para sa mga Manileño. No, ikonsidera meaning mag-isip-isip muna na maraming beses si Isko bago siya kalabanin at baka maghalo ang balat sa tinalupan. Wow! Sa tono lang na sinabi ni Hani, tila bagang marami siyang ilalabas laban sa kanyang makakatunggali, including yung mga utang. Sa palagay natin, mukha namang nakahanda si Yorme, no? Isko kapag nagyera patani na sila ni Hani sa susunod na taon. Napakaganda ng pwesto ni Isko sa bawat survey para sa mga potential winners sa senatorial survey, no? Actually, kung tatakbo ito bilang senador ng Pilipinas, baka manalo ito, no? Kaya lang, mas nanaisin ni Isko Moreno na maglingkod para sa kanyang mga kababayan. Ang kaso, tila wala siyang interes na maging senador. Ang itinatakbo ang kanyang mga galawan ngayon ay patungo sa Manila City Hall. May nakalap din tayo mga balibalita, ipinasyal na daw ni Yorme ang mga barangay chairman kagawad sa isang resort sa Batangas at pagkatapos ay walang umuwing luhan. Neko! Ang inihatag sa mga letserman at causing ng mga nangangawad ay sabi ko nga, chismis lang ito. Nako! Sa totoo lang uli, marami nagsasabi na dapat daw bumalik si Isko bilang mayor ng Maynila dahil napabayaan na naman umano ang lungsod. Tama po yan. Mantakin nyo, mailagay ba naman ngayon ang Maynila sa ikalimang na pinakamanganib na lungsod out of 16 international cities para sa mga dayuhang turista. Nakakatakot dahil po ito po ay considered capital of the Philippines, tapos ganito ang mangyayari. Nako po, parang hindi naman po makatarungan, hindi lang po sa Manileño para sa ating bansang Pilipinas. Ayon sa global online platform Forbes Advisor, napakamanganib ang lungsod ng Maynila na siya pa namang kapital ng Philippines pagdating sa usapin ng crime, personal security, health security, infrastructure, at digital security risk. Talagang dugyot po ang saklat at ang bantot dahil ang binigay na total score ng Maynila out of 100 ay 91.49. So negative po ito ha. Hindi po maganda to para sa bansang Pilipinas at siyempre sa Maynila. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, yung mga taga maka-isku dyan, no, maka-chi at chensa dyan, no, please subscribe to our channel para naman tuloy-tuloy ang ating talakayan, no, para sa pagtakbo ni Mayor Isko Moreno sa 2025. Maraming salamat po guys. God bless you all.